Ipinakita ni Kaloy kay Abby ang viral video ni Jordan at sinabihan niya ito na hindi na kailangan ang troll-troll para siraan sina Jordan at Billy dahil mismong netizens na ang sumisira nito. Pero hindi nito natutuwa si Abby dahil hindi kailangan ng ganito. Ngayon pa na malapit na silang maging close na kanyang idol na si Billy. Paano kung malaman nila na may konektado siya sa kanya? Nagtanong nito si Kaloy kay Abby kung naging close na ba siya sa kanila. Nakapasok na ba siya sa kumpanya nila? Ang sagot ni Abby na hindi pa. Paano nga mangyayari yon kung kapag mas pinag-initan siya ni Billy at ni Jordan, magkakaipitan? Kaya hindi niya magagawa. Ngayon pa lang nai-imagine na ni Abby na mga kaibigan at barkada ni Billy, iimbitahin siya para makipag-inuman. Kasama na siya sa mga events, kasama na siya sa awards night. Gusto ni Abby na umakyat ng stage. Gusto niya makatanggap ng award. Mag-speech. Sinabihan ni Kaloy si Abby na huwag siyang mag-alala. Lahat yan mangyayari. Nakakulong na si Jordan. Konti na lang. Kaya sinabihan ni Abby si Kaloy na nakalaya na si Jordan. At nagulat nito si Kaloy kung paano nakalaya si Jordan. Sinabihan ulit ni Abby si Kaloy na hindi sila pwedeng papitiks-pitiks. Kasi kapag nabuko sila, alam na niya ang mangyayari. Kulong ulit siya. Habang si Val ibinigay na nga niya ang password ng kanyang phone. At sobrang nagulat sila nito dahil I love you Jordan ang password ng kanyang phone. At nung tiningnan ni Tony ang phone ni Val, wala naman siyang nakita na nakipag-text ito si Val kay Kaloy. Pero nagalit siya nito. Nung nakita niya na magka-text ang kanyang boyfriend at si Val at magkikita pa sila nito sa hotel, kaya galit na galit nito si Tony. Pinapakalma naman si Tony ng kanyang mga kaibigan para magpaliwanag si Yani. At nagkamali nga si Tony sa kanyang hinala. Walang namamagitan sa kanila ni Val at Yani. Kaya pala magkikita sina Val at Yani sa Lee Hardin Hotel dahil hawak ni Val ang lahat ng social accounts ng hotel. Tutulungan siya ni Val para makahingi ng discount para sa kanyang engrande na proposal kay Tony. Kaya humingi ng tawad si Tony kay Val na mali ang kanyang hinala. At humingi naman ng sorry sina Charm at Marge kay Val. Nagtanong nito si Tony kay Yani kung bakit kailangan engrande ang kanyang proposal. Ang sagot ni Yani, paano kinukumpara siya nito kay Ralph na dinadala ni Ralph si Charm sa mga mamahaling resto at samantalang siya ay wala. Kaya gusto niya na i-grande ang kanyang proposal para maging masaya nito si Tony at makabawi. Kaya humingi ng sorry si Tony kay Yani dahil mali ang kanyang ginagawa. Sinabihan ni Tony si Yani na mahal niya ito kahit hindi mamahaling beach sila pumupunta. Kahit parisan lang sila kumakain. At dito na nga sinagawa ni Yani ang kanyang proposal para kay Tony. At masaya silang lahat para sa kanila ni Tony at Yani. Maliban lamang kay Val na malungkot ito nung nakita niya ang proposal ni Yani. Gayon pa man, malaki ang utang na loob ni Kaloy kay Abby dahil iniligtas nito ang kanyang buhay noon nung napatrouble siya. At doon nagsimula kanilang pagkakaibigan. Si Abby na lamang ang may malasakit nito sa kanya dahil pinabayaan na siya ng kanyang mga magulang. Ang sabi ni Abby na magkapareho lamang silang dalawa na pinabayaan din ng mga magulang. At nung tinawag ni Kaloy si Abby na Bea, nagalit ito. At sinabihan niya si Kaloy na Abby ang itatawag sa kanya. Habang ang ama ni Billy, nakauwi na ito ng Pilipinas at nangungulila na nga siya ng labi sa kanyang anak. May bago na namang collection si Abby ng mga litrato ni Billy. At nung nakita niya ang live stream ni Marge, na nagkakasiyahan ito sa engagement nila Yani at Tony, nag-i-imagine na nga si Abby na kasama siya doon sa party. At isinuot pa niya ang pulang sapatos na kanyang kinuha sa bahay ni Billy. Pagkatapos ng party, nagtataka naman si Billy kung bakit may nag-miss call sa kanya ng unknown number. Kaya tinawagan niya ito. At sobrang nagulat si Billy na kanyang ama pala ang tumatawag sa kanya. Kaya agad niya ito pinatay. Sa pag-uwi ni Billy sa kanyang bahay, nagtataka naman ito si Precious kung bakit nagpaparamdam ulit ang ama ni Billy na higit 10 taon na ito na hindi nagpaparamdam. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo ng Someone Someday.